Katiwala po natin sa Diyos na buhay na sinigura natin. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Maniwala po ganyan. Nasa oras to, sa pagkakataon to, buksan po natin ating puso, ang ating isip, ang ating tenga, sa pakikinig na salita ng Diyos. Handa na po ba lahat? Amen. Sige po. Palakpakan ko yan sa buhay ng ating Bishop Larry de los Santos. Una po sa lahat, pinapabot po namin ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya Manlig. Lalo na po kay Kuya Joey na naandun po sa loob. Dalangin namin na mabigyan kayo ng pagkakataon sa Friday na makita si Ate Miriam. Kami naman po ay 2 araw po na nasa Laguna para sa Pastors and Workers Conference. Ate Joanne, ano lang kami kung kailan siya ihahatid sa hulingang tunay. Bago po tayo magsimula, tayo po saglit na yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po kami sa iyo upang itaas ang pamilya Manlig. Sapagkat naniniwala po kami na kayo ang Diyos na kanlungan, kayo ang Diyos na aming matatakbuhan sa panahon ng aming kabagabagan. Mga panahon na kami nagdadalamhati, mga panahon na kami po'y pinanghihinaan ng loob dahil sa mamabigat na mga pagsubok sa buhay. Salamat po sa iyong pangako na kailanman hindi mo kami iwanan, pababayaan man. At sinabi mo sa sulat sa aklat ng Jeremiah, kabanatang 33:3, tumawag kami sa iyo, call unto me, and you said, you will answer us. You will show us great and mighty things. Sa oras na ito, hinihiling po namin na bigyan mo ng kaaliwan ang pamilyang ito. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob para mapagtagumpayan po ang mabigat na pagsubok na ito. At hiningi po namin ng iyong mga salita ngayong gabi na kanilang mapapakinggan ay maging pong isang kalakasan ng bawat isa. Dalangin namin maging inspirasyon at mag-alis ng mga pangamba sa kanilang mga puso. Sapagkat ikaw ang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Sinabi mo na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Yaon po ang sulat ni Apostol Pedro sa unang aklat ni Pedro, kabanatang 2, talatang 7. At sa oras na ito, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming kaisipan, natanggapin po ang mga salita mo para maihanda mo rin po kami anumang oras at sandali na kami po ay humaharap sa mabigat na pagsubok. Sinabi mo sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, and then comes the judgment. Salamat Lord dahil yung magnanakaw sa itaas ng cross ay naligtas sa huling sandali ng kanyang buhay nang ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa iyo. Sinabi niya na, Panginoon, alalahanin mo ako kapag dumating ang sandali na ikay maghari na. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi mo po sa kanya, Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Salamat po sapagkat ngayong gabi, magkakaroon kami ng pagkakataon na idalangin ang pamilyang ito, na bigyan mo po sila ng kalakasan na mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. At hiningi po namin ng iyong mayamang biyaya ay patuloy pong dumaloy sa kanila. Ano man pong mga pangangailangan nila, gastusin po para sa paghahatid kay Ate Miriam sa kanyang huling hantunan. At lahat ng pangangailangan ng pananalapi, lumalapit po kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na tinatawag na Jehovah Rapha, the God that healeth us, and you are the God, the Jehovah Jireh, the one who will provide. Ipagkaloob mo po ang pangangailangan ng pamilyang ito at patuloy mo pong pagalingin ang sugat sa kanilang mga puso.
Dalangin namin na sa gabing ito, Panginoon, ang iyong mga pangako ay matanim sa puso ng bawat isa. At minsan pa, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. At hiningi namin ang banal na Espiritu ay patuloy pong umaliw sa pamilyang ito. At bigyan mo sila ng kalakasang magtagumpay sa harap ng mabigat na pagsubok na ito. Nagpapasalamat kami sa oras na ito dahil ang iyong salita ay maihayag. Sabi mo, Panginoon, sa anumang paraan, anumang pagkakataon, dapat naming ipahayag ang iyong salita. At naniniwala po kami na ang salita mo'y kalakasan, gabay, pagtutuwid, at higit sa lahat, Panginoon, ito po ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Praise the name of the Lord. Sinasabi po sa Biblia, mapalad ang mga tao na pupunta sa bahay ng mga taong namatayan. Sabi po sa mga ngaral, kabanatang 7, mapalad ang mga taong pumupunta sa bahay ng may namatayan kaysa sa bahay ng may handaan. Kung titignan po natin ang ating mga katabi, pwede niyo po bang sabihin sa kanila yung katagang mapalad ka ngayong gabi? Sinabi po ng Bible, sa mga ngaral pa rin po, kabanatang 7, susunod na talata, higit daw pong mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa araw ng pagsilang. Alam niyo po ba sa Bible, sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita, Psalm 115 verse 16, pinahahalagahan ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. The death of His saints is very precious in the sight of God. Sa Biblia po, merong 3 pagkakataon na si Jesus ay gumawa ng himala sa ganitong sitwasyon. 3 po yun. Una, yung tao o sa tao po na pinuno ng simbahan na ang pangalan ay Jairo. Kamamatay pa lang po ng kanyang anak. Ang sabi po ng Jairo ito, isa pong pinuno ng simbahan, Panginoon, ang aking anak po ay malubha. Pwede po ba kayong pumunta sa aming tahanan at ipanalangin siya? On the way po sa bahay nila, meron pong isang babae na dinudugo ng 12 taon. At nagkaroon po siya ng pagkakataon na makalapit kay Jesus. Subalit sa dami ng tao, ang sabi po ng Ebanghelyo, pagkapang siyang lumapit sa Panginoon Jesus at tinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. At ang sabi po ng babaeng ito, naniniwala ako, mahawakan ko ang laylay ng kanyang damit, ako ay gagaling. At sa pagkakataon po yun ng hawakan ng babaeng ito ang damit o ang laylay ng damit ni Jesus, puminto po si Jesus sa paglakad at ang sabi niya, sino ang humawak sa akin? Ang sabi po ng kanyang mga alagad, Panginoon, kung sa ating pong panahon, pwede natin sabihin, huwag ka namang sosyal. Maraming tao, siksikan, talagang mahihipuan ka. Minsan po, ako'y naglalakad sa sangandaan sa palengke po. Talagang siksikan po, shoulders to shoulder. Dahil masikip po, siksikan talaga, I think mga Pasko po yun. Bigla po akong napahinga. Paghinga ko po, yung hangin sa ilong ko, lumabas po. At alam niyo po yung nasa unahan ko, napatalon. Nabigla siya. Nabigla po siya dahil magkakadikit. Naniniwala po ako na nabigla si Jairo. Nang huminto si Jesus, si Jairo. Bakit po? Sapagkat yung anak po niya ay agaw buhay na huminto pa, nakipag-usap pa. At bigla pong umamin yung babae. Sabi po, hindi pa pala umamin. Sabi ni Jesus, alam kong may humipo sa akin. Bakit daw po? Sapagkat meron daw pong kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. At nung marinig ng babae na mayroong kapangyarihan lumabas sa katawan ni Jesus, umamin po ang babae at lumod ang sabi niya, Panginoon, ako po ang humipo sa inyo.
At ang sabi ng Panginoon Jesus, humayo ka, pinagaling na ang iyong pananampalataya. Papunta po sa bahay na naghihingalo, ang Panginoon po ay nagpagaling pa. At bago po siya makarating sa bahay nila Jairo, dumating po ang katulong at ang sabi po ng katulong, Guro, wag mo na pong sabi po niya, Panginoon, wag mo na pong abalahin ang guro. Bakit po? Sapagkat patay na ang inyong anak. Pagdating po na sa bahay nila Jairo, nag-iiyakan na po ang mga tao naroon. Bakit po? Kasi patay na nga po ang bata. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi pa patay ang bata. Pumasok po sila sa loob ng kwarto, kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Ipinalalangin ng bata at sabi ng Bible, ang bata ay muling nabuhay. Kamamatay lang po. Pero pagkaraang ipanalangin ni Jesus, ang bata ay muling nabuhay. Pangalawang bagay po na napakahalaga ng ganitong sitwasyon sa Panginoong Jesus. Sa Luke chapter 7 po, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Yung Nain po ay isang lugar na dati napakayaman, napakaunlad. Pero dahil sa sunod-sunod na trahedya, likas na mga kalikasan po, yung pong lugar na yon ay nagmistulang pong parang patay na bayan. At alam niyo po ang nangyari. Ito po ay ginawa nila lamang pong libingan. Bigla pong dumaan si Jesus sa lugar na yon. At nagkataon naroon po ang isang babaeng balo na maglilibing ng kanyang kaisa-isang anak. Pag sinabi po nating balo, anong sitwasyon? Patay na yung kanyang asawa. At sabi ng Biblia, kaisa-isang anak. At anong gagawin daw po ng babaeng balo sa kaisa-isang anak? Ihahatid sa kanyang huling hantungan. Sa Hudyo po, meron silang ugali na kapag ang tao po ay namatay, within the day, ililibing agad. Yan po ay mababasa natin sa Biblia. At nung araw po ng paglibing na nung batang ito, lalaki po ito bigla pong dumating si Jesus at nakita niya yung babaeng balo na iyak ng iyak. Ano po ang sabi ng Bible? Nahabag si Jesus. Lumapit po siya doon sa bangkay o sa kinalalagyan ng bangkay at tinawakan po niya yung lalagyan at ipinalangin ang batang lalaking ililibing. Pero ano po sabi ng Biblia? Ang sabi po ng Biblia, ang batang ililibing ay nabuhay. Pangatlo po na sitwasyon na napakalaga kay Jesus ang ganitong panahon at sandali. Nung ang kaibigan po niya ay namatay na, ano po ang sabi ng Bible? Pagkaraan ng 4 na araw, nagkaroon po ng pagkakataong dumaan si Jesus o dumalaw si Jesus sa pinaglilibingan ng kanino pong kaibigan niya. Ano pong pangalan? Ang sabi po ng Bible, Lazaro. Si Lazaro po ay kaibigan kapatid nila Marta at ni Maria. Matalik po silang kaibigan ni Jesus. So nung malaman ni Jesus na namatay na po, una po, sabi ng Biblia, nagkasakit. Sabi po ni Jesus, ang kanyang pagkasakit ay hindi mauwi sa kamatayan. At pagkaraan ng 2 araw, nalaman ni Jesus na namatay. Namatay na po. Pero hindi po agad umuwi si Jesus sa Jerusalem. Nagparaan pa siya ng ilang araw. At sabi po sa John chapter 11, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. At nang dumating po si Jesus sa libingan o sa lugar, nagdadalamhati po ang magkapatid. Alam niyo po ang pangalan ng panganay na babae? Si Marta po. Sinabi ni Jesus, o sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi ni Jesus kay Marta, Marta, naniniwala ka ba na ang iyong kapatid ay muling mabubuhay? Alam niyo po, ang ganda ng sinabi ni Marta. Sabi ni Marta,
naniniwala po, Panginoon, na siya'y muling mabubuhay sa huling panahon. Pero ang sabi ni Jesus, John 11:25. Anong sabi po doon? I am the life and the resurrection. He who believes in me, even though he died, he will rise again. Ako ang buhay at pagkabuhay na magmuli. Ang sino mang naniniwala sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. At ang sino mang nananalig sa akin, kailanman ay hindi na mamamatay. Hindi po nagsinungaling si Jesus nang sinabi niya na ang kanyang sakit o karamdaman ay hindi hantong sa kamatayan. Bakit po? Kasi alam ni Jesus na kahit mamatay si Lazaro, kaya niyang buhayin. Si Jesus po mismo ang nagsabi doon sa mga tao na uhuhuli sa kanya at papatay sa kanya. Ang sabi po ni Jesus, I have the power to give my life and I have the power to take it back. Ako ay may kapangyarihang ibigay ang aking buhay at ako'y may kapangyarihang bawiin ang aking buhay. At pagkasabi ni Jesus that I am the life and the resurrection, tinanong po niya ang mga tao, saan nyo inilibing si Lazaro? At pagkatapos pong dumating sa pinaglibingan, ano po ang sigaw ni Jesus? Lazaro, lumabas ka. Ilang araw na pong patay si Lazaro? 4 na araw. Pero nung marinig ni Lazaro na patay, pero narinig niya yung tinig ni Jesus na tinatawag ang kanyang pangalan, ano po ang sabi ng Biblia? Ang bangkay ay bumangon. Nasubukan niyo na po bang pumunta kayo sa sementeryo at maglilibing kayo tapos biglang may bumangong bangkay? Buwan yun. Sa palagay niyo po, ano ang inyong mararamdaman? Takot. Tatakbo. Buwan yun. Takot to at takbuhan, di ba? Totoo bang nangyari yan sa Biblia? Totoo po. Sa 2 Kings chapter 7 po, hanggang doon sa mga talata o chapter 8, mayroon pong isang pangyayari na maglilibing yung mga Hudyo ng kanilang patay. Subalit dumating po yung, sino? Dumating po yung mga kaaway ng mga Hudyo. Sa halip na ilibing nila yung patay, sa takot po na dumarating na yung kanilang kaaway, anong ginawa ng pamilya na maglilibing? Nakita po ng nitso na bukas. At alam niyo pong ginawa ng pamilya? Sa takot po, dahil paparating na yung kalaban, inihagis na lang po yung bangkay sa nitso. At nagkataon doon sa nicho ay may isang propetang nakalibing na matagal nang patay. Ano pangalan ng propeta? Ang pangalan po ng propeta ay si Eliseo. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Kings, nang sumayad ang bangkay sa kalansay. Pag sinabi pong kalansay, anong ibig sabihin doon? Buto na. Buto na. Ibig sabihin, nabulok na, nawala na yung laman. Di ba? Ang sabi po ng Biblia, tayo ay galing sa alabok o sa lupa at magbabalik sa lupa. Pero nang sumayad po yung bangkay sa kalansay, ano po nangyari? Ang sabi po ng Bible, nabuhay ang bangkay. Ang lola ko po ay 100 taon na nang mamatay. Ang tatay ko po ay 93 years old nang mamatay. Mahaba po apelyido namin, kaya mahaba po ang buhay namin. Yung lolo ko namatay at the age of 85. Namatay siya ng umaga, ginawan ng kabaong ng hapon. Pagkatapos, gabi, pinaglalamayan. Nung hating gabi na po, habang naglalamay yung mga kapitbahay, alam niyo po nangyari? Bigla pong gumalaw yung kabaong ng lolo ko. Sa maniwala kayo't sa hindi, lahat po ng narong naglalamay, biglang napatingin sa kabaong na gumagalaw. At alam niyo po, bigla pong bumukas ang takip ng kabaong. At nang bumukas yung takip ng kabaong, may lumabas pong kamay.
At paglabas ng kamay, kitang-kita ng lahat na nakikiramay. Biglang bumangon ang bangkay. Sa palagay niyo po, anong mga makikita ninyo sa mga taong naroon? Sabi po ng lola ko, wala daw natirang nakipagramay. Lahat daw po nag-akbuhan sa takot. Na-was out po. Ang lolo ko po namatay, pero muling nabuhay. At dumaan pa ho ang mga taon bago pa ho siya namatay na totoo na. Alam niyo po sa Biblia, ang ganda ng pangako eh. Ano po pangako? John 11:25. Ako ang buhay at kamatayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kanina po binanggit ko, mapalad daw po yung taong pumupunta sa bahay ng may namatayan. Bakit daw po? Pag simunod natin yung susunod na talata, chapter 7 verse 3, sapagkat dahil dito, mauunawaan niya na siya man ay ahantong sa kamatayan. Alam niyo po ang sabi ng Biblia sa Mangaral chapter 12, alalahanin niyo ang Diyos sa panahon ng inyong kabataan. Bakit po pinapaalala ng Diyos na siya sa panahon ng ating kabataan? Minsan po nakakalimot tayo sa Diyos. Taas po ang kanang kamay na minsan nakakalimot tayo sa Diyos. Salamat po sa mga aamin. Diba? Pagka mabigat po yung mga pagsubok na dumarating, nakakalimutan natin ang Diyos. Pangalawa, kapag pagsagana po ang ating buhay, nakakalimutan natin ang Diyos. Yung hari po ng Israel na nagsabi sa Mangaral, Kabanatang 31, sabi niya, Panginoon, wag mo akong pagyamanin, baka makalimutan kita. At alam niyo po, ayon sa statistic, marami pong taong nakakalimot sa Diyos sa panahon ng kasaganaan. Pero sabi po ng mahal na hari, Panginoon, wag niyo po akong pahirapan o paghirapin. Bakit daw po? Baka sumpain kita. Sino pong buhay na nung panahon ng undoy? Sino po nakapanood doon sa isang pamilya na inaanod sa ilog ng Marikina na nasa bubong ng bahay? 5 katao po atay nasa loob ng bahay, nasa ibabaw ng bubong ng bahay. At kitang-kita po sa telebisyon habang pinapanood natin, yung pong bubong ng bahay na kinaroroonan ng pamilya, papunta po sa isang tulay. At ano pong nangyari? Siyempre, pagdating sa bubong ng bahay at tatama sa tulay, nawala na po sa eksena yung pamilyang nasa ibabaw ng bahay. At ano po ang sumunod na pangyayari? Kinabukasan po, isang tao na lang ang natagpo ang buhay. Lahat ng kanyang pamilya ay patay. Sino po yung natagpo ang buhay? Yung tatay. Nung in-interview po sa Channel 7, anong sabi ng tatay? Mabuti pang namatay na rin ako. Masakit po ba kapag meron tayong kamag-anak na namatay? Masakit po. Sa Biblia po, isang pangyayari na tumangis sa Jesus. Katunayan, ito po yung pinakamaikling verse sa Bible. Saan po natin makikita? John 11:35. Ano po ang sabi ng Bible? At tumangis si Jesus. Natural po ang pagtangis kapag merong namatayan. Nakakita na po ba kayo nung may mamatay? Tumawa ng tumawa. Siguro kung mortal na kaaway at galit na galit, pagka nabintaan niya namatay yung kaaway niya, buti nga, namatay ka. Diba? Wala po kung nakitang tumayog dito na hindi umiyak eh. Lalo na po't inaalala natin yung kabutihan ng ating nanay. Meron po ba nagsabi sa inyo na salbahe sa ating Miriam? Wala. Mabait pong nanay sa ating Miriam. Ilang panahon din po namin siyang nakakasama sa church. Ilang taon na ba sa loob sila, Kuya Joey? 2 taon na, no? 4? Apat na? Ang bilis pa na, 4 na taon. 4 na ba? Ilang beses lang tayo nakabalik sa City, J? 2.
Kasi nung pandemya, hindi na tayo nakapasok doon eh. No? 2 beses pa lang tayo nakakabalik. So, 4 na taon na pala yun. Alam niyo po ba ang sabi ng Bible, Malachi chapter 7 verse 1? Ang mabuting pangalan ay higit na mas mahalaga sa mamahaling pabango o anumang kayamanan. Pwedeng tanungin mo yung katabi mo. Alam mo ba ang kahulugan ng iyong pangalan? Alam niyo po ba? Sino nakakaalam ng kahulugan ng pangalan ni Ate Miriam? Hindi raw nila alam, Bishop. Ha? Hindi raw nila alam. Hindi nyo alam ang kahulugan ng pangalan ni Ate Miriam? Ang pangalan Miriam po ay very popular sa Bible. Kapatid po siya ni Moses. At nang dumaan sila doon sa dagat na pula, Red Sea po, tinawid sila ng Diyos. At pagkatapos silang itawid, kitang-kita nila kung paano po nilamon ng dagat ang Pero at ang kanyang buong hukbo. 3 weeks ago po, may mga scientists at archaeologists na nag-dive po doon sa Red Sea. At doon nila napatunayan na totoo yung kwento sa Biblia. Bakit po? Nakakuha sila ng gulong ng karwahe at nandun ang tatak ng pangalan ng Pero. Talagang pinatunayan po ng Biblia na totoo ang kwento. Alam niyo po ba, nung makita ni Miriam, napatay ang lahat ng mga kawal ng Pero, kasama po ang Pero. Ano yung pong ginawa ni Miriam? Ang sabi po ng Bible, kinuha niya yung tambourine at nagpuri sa Panginoon. Si Miriam po ay kapatid ni Moses at leader ng Israel. Kaya lang po, medyo nagkulang si Miriam eh. Bakit po? Noong nagseselos na siya at ang kapatid niyang si Aaron sa Diyos. Dahil ang kinakausap lang ng Diyos ay si Moses. Ano sabi nung dalawa? Nagbulungan. Bakit siya lang ba ang mahal ng Diyos? Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Ano niyo po nangyari? Ang sabi ng Biblia, ano nangyari kay Miriam at kay Aaron? Ang sabi po, pumuti sila. Anong nagpaputi sa kanila? Ketong. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magsiselos. Si Miriam at si Aaron po, nagselos. Kaya namuti sila sa ketong. Pero mabuti lang po, ando si Moses, itinalangin sila at sila ay gumaling. Babalikan ko po yung tanong. Alam niyo po ba ang pangalan, ang kahulugan ng pangalang Miriam? According to the Hebrew word po, ang pangalang Miriam ay bitterness or sea of bitterness. Pag sinabi mong bitterness, ano ibig sabihin? Kapaitan, no? Dagat ng kapaitan. Alam niyo sa dami ng pagsubok na dumating kay Ate Miriam, especially nung pagsubok, anong panahon ng pandemic, hindi ko nakitang nasa lubong namin yan na nakasimango. Hindi nakita sa buhay niya yung kapaitan. Bakit po? Laging may ngiti. Kanina nagulat po ko nang pumunta ko, ang ganda naman ni Ate Miriam. Hindi ko nagkakalayo sa picture niya rito, yung ngiti. Ang ganda-ganda. Kawig mo ba si Mama mo? Ikaw ba ang kamukha ni Mama? Papayag ba sila? Papayag ba yung mga kapatid mo rito na ikaw yung kamukha? Papayag ba sila? Ikaw yung kasing ganda eh. Ha? Yung bunso ang kasing ganda. Alam niyo po, bakit ko po binabanggit itong pangalan ni Ate Miriam? Sabi ng Bible, mahalaga daw po yung pangalan kaysa anumang kayamanan o mahaling pabango. Napakahalaga po ng pangalan natin. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang pangalan mo. Alam yung bakit? Sabi sa Daniel chapter 12 verse 1, mababatbat daw po ng kahirapan ang huling mga araw. Ibig sabihin sa ating panahon, mababatbat daw po ng kahirapan. Pero ang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay, ang sabi po ng Biblia, ay maliligtas.
Tanungin mo yung katabi mo. Nakasulat na ba yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Paano mo malalaman na ikaw ay Filipino citizen? Anong patunay po? Sabi po ng awit ni Vincent Dapalong, pagka daw po ang ilong ay dapa or pango. Naalala niyo po si Vincent Dapalong? Ano yung inawit niya? Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba? Tayo mga Pilipino, likas po sa Pilipino ang pangong ilong. Pero itong grupo pong ito, ang tatangos ng ilong nila. Buti nakatabi po niyo si Pastor Ado sa si Pastor Tony, matatangos ang ilong. Kaya napasin ko, mula pala dito, tatangos ng mga ilong. Hindi ba kayo mga Pilipino? Kami lang ba Pilipino dito? Hindi kasama. Nakakayaho ilong namin eh. Paano malalaman na ikay Pilipino? Anong patunay po? Ako. Pinanganak sa Pilipinas? Pwede. Pero sabi po sa batas, pag may magulang kang Pilipino at nanay na Pilipino, kahit ipinanganak ka sa ibang bansa, Pilipino ka pa rin. Pero may katunayan po na ikaw ay isang Pilipino. Kasi pwede mo sabi, Pilipino, marunong ako sa wikang Pilipino. Pero may hahanapin sa'yo, ang patunay na ikaw ay Pilipino? Ha? Pananalita? Meron po patunay na hahanapin sa'yo. Anong dokumento yung hanapin sa'yo? Very good. Birth certificate ang patunay na ikaw ay isang Pilipino. At alam niyo po ba sa langit, sabi ng Bible, sa bawat tao, no, na tumanggap kay Kristo, ang pangalan niya itatala sa aklat ng buhay. Bakit ko po binabanggit ito? Mahalaga po kasi na alam natin ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi po ni Moses nung pinaparusahan ng Diyos ang Israel, Panginoon, alisin mo na lang yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Patawarin mo lang ang bansang Israel. Ganon din ang prayer ni Paul. Sabi ni Paul, I am willing that my name be written out in the book of life. Please save the Jews. Patawarin mo lang at iligtas ang mga Hudyo. Alisin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Malaga po. Bakit po? Ang sabi po ng Biblia, John chapter 1 verse 12. Ano po sabi ng John chapter 1 verse 12? Ang datapwat, ang sino mang tumanggap sa Panginoon, ano raw po ang bibigay sa kanya? Pinagkalooban ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. And the only way para maging anak tayo ng Diyos ay tanggapin si Jesus. Amen? Sabi po ng Romans chapter 10, no? Tama po ba? Romans chapter 10 verse 9 and 10. If you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that He was risen from the dead, then you will be saved. Ang tanong ko po, paano tayo makakatiyak na kahit dumating ang kamatayan, ay ligtas tayo? Dito ko po tatapusin. Ang pamagat po, life after death. Number 1 po, start with the letter D. Develop your faith in the resurrection. Sabi ng John 11:25, I am the life and the resurrection. He who believes in me, even though he died, he will rise again. He will rise again. Siya ay muling mabubuhay. Sino pong naniniwala na ang buhay ay hindi magtatapos sa kamatayan? Life does not end in death. Naniniwala po ba kayo na may buhay pagkaraan ng kamatayan? Amen. Dapat maniwala po tayo. Bakit? Sabi ng Bible that there is life after death. Ang kamatayan, sabi po ng Biblia, ay hindi dapat katakutan. Ito po ay pinaghahandaan. Binanggit ko po sa prayer kanina yung Hebrews 9:27. It is appointed unto man to die once and then comes the judgment.
Kamakailan lang po, sunod-sunod yung balita sa mga television ng mga taong namatay. Suspendido po ang Florida, suspendido po ang Solid North. Bakit po? Involved sa mga aksidente na nagbunga ng kamatayan ng maraming mga pasahero. At ayon po sa immediate random check dun sa mga driver, sabi po, 50 drivers ng Solid North ay nagdodroga. Kaya nga po ang report po dun sa gawin norte, grabe raw po magpatakbo yung mga driver. 140 per hour. 140 km per hour. Grabe, ang bilis po nun. Tanungin niyo po yung katabi mo. Naniniwala ka ba sa pagkabuhay na magbunga? Sabi po sa 1 Corinthians 15:5, walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Bakit po tayo nananampalataya? Naniniwala po tayo na si Kristo ay bumababi ng tao. Ibinigay ang kanyang buhay sa itaas ng cross, pagkaraan ng 3 araw na buhay na magmuli, at sa kanyang pagkabuhay, tayo na mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, ano po ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Number 1 po, paano natin matatanggap yung buhay pagkaraan ng kamatayan? Number 1 po, develop your faith in the resurrection. Pangalawa, expect that you will be raised again. Sino pong naniniwala dito na hindi siya mamamatay? Taas ang kamay. Sabi ng Biblia, hindi lahat ng tao mamamatay. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, may mga taong hindi mamamatay. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga patay ang unang bubuhayin. At tayong mga buhay ay babaguhin at sasalubungin natin sa papawirin ang Panginoon at isasama niya tayo magpakailan-kailan pa man kung saan siya naroroon. Sabi ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Pangalawa po, asahan mo ang muling pagkabuhay. Pangatlo po, appreciate Christ's second coming. Sino pong naniniwala nung Second World War ay merong isang Amerikano na nagligtas sa mga Pilipino? Ano pong pangalan ng Amerikano? Si General Douglas MacArthur. Malapit na po yung July 4. July 12 po bukas, araw ng kalayaan. Pero July 4, yung tinatawag na PhilAm Day. Filipino-American Friendship Day. So bukas po yung araw ng kalayaan, June 12. At alam niyo po ba ang sabi ng Bible? John 8:32, hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Kristo po ang katotohanan at ang buhay at siya ang muling pagkabuhay. At ang sabi niya, sa kanyang pagbabalik, bubuhayin daw po niya ang lahat ng mga namatay na at tayong buhay, kung babalik po ang Panginoon, na buhay tayo, babaguhin daw po tayo at sasalubungin natin ang Panginoon sa papawirin. Sabihin mo sa iyong katabi, pansamantala lang nating makakahiwalay o hindi makakasama si Ate Miriam. Pansamantala lang. Sabihin mo sa katabi mo, pansamantala lang. Bakit po? There will be a great resurrection. There will be a great reunion in heaven. Meron po akong paboritong kanta. Sabi po doon sa kanta, we're all going up, we're all going up, we're all going up for the next resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Ang title po ng kantang yan, there is going to be a meeting in the earth. Sabi po,
There be coming from the east, there be coming from the west, there be coming from the north, there be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Lahat daw po ng tao ay pupunta sa kaitaasan. Sabi po ng mangaral, ang tao daw po pag namatay, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa lupa. Pero ang kanyang kaluluwa at espiritu ay babalik sa Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 5, to be absent in the body. Kailan po namatay si Ate Miriam? June 6. So, 5 araw na po ang nakakaraan. June 6 po, iniwan ni Ate Miriam ang kanyang katawang lupa. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:5, to be absent in the body is to be present with the Lord. Bawat taong namamatay, sabi po sa Biblia, haharap sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ang statistic po, sabi po, ang buhay ng mga Pilipino po ang buhay ng Pilipino. Pag lalaki, 63. Pag babae, 66. O mas mahaba pala ang buhay ng mga Pilipinang babae. Ayon po sa statistika, average life ng Pilipino, 63 po. Tanong po, sinong nas higit na 63 dito, maliban sa akin? Pinakamatanda sa atin dito. Tateado. Si Pastor Ado. Ilang taon ka na, Pastor Ado? 74. Sobra ka na. Sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay abot 70. Kapag malakas ay aabot ng 80. At alam niyo po ba, sa Bible po, pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao hanggang sa ilang taon. Sabi po sa Genesis chapter 5, dati ang buhay ng tao, umaabot ng kulang-kulang 1,000. Pinakamatandang tao, 969, si Methuselah. Si Hadan namatay sa gulang na 7777. 777 si Adan. Oh. Sabi sa katabi mo, gusto mo umabot sa edad na yun? ayaw ng kapatid ni Ate Miriam. Alam niyo po ang sabi ng Bible, pinaikli ang buhay ng tao sa taong 120. Sino po ang dalawang biblical character na umabot ng 120? Dalawa po, si Moses at saka si David. Si Juan the Beloved po umabot ng 100 taon mahigit. Pero hindi po eksakto na nabigay kung hanggang kailan. Pwedeng 101, 102, 105. Pero pinakamatagal na namatay sa mga apostol, si John the Beloved. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Amen? Pang-apat po, trust God with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Amen? Ano man ang kalagayan natin, pagkatiwalaan natin ang Panginoon. At panghuli at panglima, hope. Hope po. Hope. Hope for what? Hope that God will strengthen you every day of your life. Umasa po tayo na tayo palalakasin ng Diyos araw-araw ng ating buhay. Sabi po sa Biblia, mapalad ang tao na nakakakilala at nagtitiwala sa Diyos. Bakit daw po? Sapagkat hindi sila pagkukulangin ng Diyos sa maraming mga bagay. Bago po ako magtapos, ano po yung acrostic na binuo natin? Death po. Number 1, develop your faith in the resurrection. Paniwalaan mo po na may buhay na magmuli. Pangalawa, expect that you will rise again. Dumating man ang sandali na tayo tawagin ng Panginoon, wag na muna ngayon. Wag sa susunod na mga buwan at mga taon. Kahit anong mangyari, bubuhayin tayo uli ng Panginoon. Pangako po niya yan. Pangatlo, appreciate what? Christ's second coming. Kung si General Douglas MacArthur, ginamit po niya yung word na I shall return. Kanino po original word na yun?
Kay Jesus po yun. Sinabi niya, ako'y muling magbabalik. Ginamit po niyo yung General Douglas MacArthur yun. Bakit po? Nagbabasa kasi si General Douglas MacArthur ng Bible. Sapagkat si General Douglas MacArthur ay isang Christian po. Pang-apat, trust God with all your heart. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung anong nararamdaman niyo ngayon sa nangyari kay Ate Miriam, pero magtiwala po kayo sa Diyos. God will sustain you, and panguli po, hope that God will strengthen you every day of your life. Pwede po ba tayong lahat ay yumuko at tayong manalangin? Sa oras pong ito, nais ko pong maging kasama kayo at kaisa sa panalangin. Bago po ko magtapos para sa panalangin sa pamilya, inaanyayahan ko po kayo na sumunod sa isang maikling panalangin bilang pagtitiyak ng ating pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, kapag naniwala tayo sa kanyang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, na sukat nating kaliligtas, ang pangalan ng Hesus. Acts 4:12. If you want to accept Christ sa oras na ito, please follow me with this prayer. At gusto nyo pong makatiyak ng inyong pangalan ay nasa aklat ng buhay, sumunod po kayo sa akin sa isang maikling panalangin. Sabihin po na dito, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na napakahalaga na ang pangalan namin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At sa paniniwala dito, ako man ay muling mabubuhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At hinihingi ko po na pangunahan mo aking buhay. Palakasin mo aking pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo. Inaangking ko po ang iyong pangako na kung ipapayag ng aking labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ako ng buong puso na siya'y muling nabuhay, ang sabi mo ako'y maliligtas. Ilagay mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at ibigay mo po sa akin ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung na lamang po ang mananalangin para sa pamilya Manlig. Aming Diyos, itinataas po namin sa iyo ang buong pamilya Manlig. Lalo na po ang kanyang mga anak naririto, maging sa kanyang kapatid na narito, sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga apo. Dalangin ko po ng espiritu ng kaaliwan ay sumakanya ng lahat. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya sa oras na ito. Damayan mo po sila sa kanilang kapighatian. Katulad ng pagdamay mo sa mga pamilyang namatay nung ikaw ay narito sa lupa. Dinamayan mo si Jairo. Dinamayan mo yung babaeng balo na taga-Nain. Dinamayan mo ang magkapatid na si Marta at si Maria. Naniniwala po ako na dadamayan mo rin ang pamilyang ito. Bigay mo po sa kanila ang katiyakan na hindi mo sila iwanan ni pababayaan man. Ibigay mo po sa kanila ang kaaliwan at kalakasan sa oras na ito. At hiningi po namin na ang iyong biyaya ay dumaloy sa kanila upang mapunuan nila anumang pangangailangan, anumang pagkukulang para sa mga gagastusin sa paglilibing at paghahatid kay Ate Miriam sa kanyang huling hantungan. Ihanda mo rin po ang pansamantalang paglabas nila Kuya Joey at ng kanyang anak na si Jomar. Dalangin ko po na sila'y makapunta rito at makita nila ang labi ni Ate Miriam. At dinadalangin ko po, samahan mo ang pamilyang ito hanggang sila'y makatawid sa mabigat na pagsubok na ito.
ikaw po ang nagsabi na ang sino mang umaasa sa iyo ay hindi po mapapahiya. Sa iyo namin po ibinabalik ang lahat ng pasasalamat. At naniniwala kami na ang bawat isa ay pinagpala mo ngayong gabi. At patuloy kaming sasama at gagabayan at ilalayo sa anumang gawa ng kaaway. Pinupuri ka po namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen. 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 Sige po. Sige po, salamat sa mensahe ng ating Panginoon. Sa kawitan pa. Awit muna tayo bago sa huling panalangin. Alay ko Sa'yo aming Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong niloob, ang aming dalangin, O Diyos ay tanggapin. ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, at wala nang iba pa. Ako maririnig. Aking hinihintay. Aking hinihintay. Ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka. Kagana kaloob. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi mapayagan, maipagkaloob, mamahaling hiyas, magintong niloob, ang aming dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa, akong maririnig. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa, akong maririnig. Hallelujah! Sige po, tayo po'y manalangin para sa huling panalangin. Ama naming Diyos sa langit, sa ngalan ng anak ng Jesus, lagi kami nagpapasalamat sa mga salita mo na patuloy na nahayag sa pamilya nila kay Joey at ni Ate Miriam. Dalangin namin, yung salitang ito, patuloy mong tanim sa kanilang puso. Tulungan mo sila, turuan mo sila kung paano nila maisapabuhay ang mga ito. At ang aming dalangin, yung puso nila na namimigati, bigyan mo sila ng kaaliwan at kaligayahan, Panginoon, sa kabila ng kanilang nararanasan. Dahil naniniwala kami, O Diyos, Ikaw ang may sabi sa iyong salita na hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya aming pinangahawakan ang lang iyong mga salita. Patuloy kang kumilos sa pamilya ni Kuya Joey at Ate Miriam at naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang magpapala sa kanilang buhay. Pupurihin ka namin at pasasalamatan ka namin sa gabing ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Uli, magandang gabi po. Ibuti ng Diyos sa iyo. Ibuti ng Diyos sa Kanya. Ibuti ng Diyos sa lahat.
Joey sa inyo dyan. Hallelujah. Glory to God. Gandang gabi. Si Joey.